2 taon pa lang akong nagnenegosyo pero parang ilang dekada na ang pagod na nararamdaman ko. May mga araw na gusto ko nang sumuko, may mga gabing iniisip ko kung worth it pa ba lahat ng ginagawa ko. Pero buti na lang, hindi ako bumitaw. Kung nasa ganitong sitwasyon ka rin, panoorin mo to. Nung sinimulan ko ang food business ko, ang goal ko lang naman ay makapagbigay ng masarap at quality food sa customers ko habang kumikita ng tama para sa pamilya ko. Nung una, excited ako sa bawat order, sa bawat bagong customer, at sa bawat milestone ng negosyo. Pero habang lumilipas ang panahon, nagsisimula akong maramdaman ng bigat ng pagiging food entrepreneur. Sunod-sunod ang problema, may mga araw na matumal ang benta, may deliveries na hindi natutuloy, may cost na biglang tumataas, at may staff concerns. At minsan, may customers na hindi mo ma-please kahit anong gawin mo. Minsan iniisip ko na lang, worth it pa ba to? Bakit parang mas marami pang problema kaysa sa kita? Bakit parang kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat? Pero na-realize ko, hindi negosyo ang problema. May mga bagay lang akong kailangang ayusin. Kaya bumalik ako sa fundamentals ng food costing at pricing strategy para siguraduhin na bawat benta ko ay may kita at hindi puro abono. Ngayon, mas alam ko na kung paano patakbuhin ang negosyo ko nang hindi ako nalulugi. Mas confident ako sa pricing ko at mas alam ko kung paano i-manage ang challenges ng business. Kaya kung pakiramdam mo ay pagod ka na at gusto mo nang sumuko, baka kailangan mo ng tamang sistema at tamang strategy.